Magandang umaga, mga mag-aaral. So ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa ang buhay ng buhaya. Ang buhay ng buhaya ni Amado B. Fernandez. Ngayon, kilalanin natin kung sino nga ba si Amado Fernandez. Siya ay pinanganak noong ika-13 ng Setyembre, taong sabi ko ba siya na kilala siya at kanyang siya bilang makata, manunula, aktivista para sa pamamagawa. Kilala din siya bilang isang manunula ng pamamagawa at siya din ay noong taong 1922 ay kabilang sa samahan sumama si Amado Fernandez sa samahang Aklatang Bayan ng Quezon. Nandun din sina Jose Corazon de Jesus at Meme Santos. Pinapatuloy ang pagsusulat at pagtuturo ni Amado Fernandez hanggang sa kanyang kamatayan noong ika-24 ng taong 1970. Ngayon, dako naman tayo sa panimula ng kwento ang buhay ng buhaya. Ang panimula, ito ay pagkilala sa mga pangunahing tauhan, pagkilala sa probinsya ng Santo, at sa tuloy na nilalabanan ang masasama ang kanilang karapatan upang mapabuti ang kanilang kalagayan at kayaman ng taglay ng pamilyang grande. Magsubli, bakit? Sa isang probinsya na tinatawag na San Pitos ay makikita doon at matatagpuan ang pinakamalawak na lupain ng mga grande. Ito ay ang mga pamilyang kilala bilang merong mga kapangyarihan, mayayaman at maraming impluwensya sa probinsya ito. Ngunit sa kabila ng kanilang yaman, laban pa rin ay mga may-ari ng lupa. Ang mga magsasaka sa San Pitos, tulad na lang ang pinamaestro Bando, ay patuloy na nagpiras at nagsirusa sa mga kahirapan sa kanilang buhay. Ito ay, ang paghihirap nito ay umana kanilang patagal ng pakikipapa sa mga lupain ng mga grande at na may hindi mapatawang kondisyon ang lupa sa kanila na pamilyang grande. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihirap ay patuloy pa rin ang kanilang isuwang buhay. Kahit na karamihan sa may-ari ng lupa ay nilalabag ang kanilang karapatan upang mabuhay na Vincent? Fine. Ngayon, pag-usapan natin ang Wait lang. Amidya! Hey, bye. ngayon, Post ko. sa kasusulat ng kwento. So,